siguro simulan natin dun sa pag-ano niya 'no, pag-walk-in niya dito sa, DOJ nung, late 2015 at, yun nga, nung time na yun kasi nanganganib yung buhay niya kaya alam niya na papatayin siya, then nag-walk-in siya, literally walk-in 'no, commute sila by land from Davao City, lumipat doon sa, ah, Tacloban, diretso by land, tumawid ng Bicol, hanggang sa dumating siya ng DOJ at sa security nag-ano 'yan, inquire, walk-in. So, vinet sila ng DOJ. Itong mga panahon na 'to, ah, wala na si Senator Laila, ano na siya, kandidato na siya, eh. Binet siya and eventually na-confirm nila yung kanyang mga, allegations kaya nilagay siya sa Witness Protection Program ng NBI. Okay, ngayon ito yung medyo, hindi magandang, pangyayari diyan. Nung mga panahon na yon, si si Pinoy, um, alam niya na ano ito, na yung impormasyon na yan, eh, talagang tatamaan si si Digong. Um, Kaso, he was pinigilan nung mga sabihin nating mga advisors na ng isang kandidato for president dahil baka daw mawalan sila ng boto sa Region 11 dahil si Duterte daw ay very influential doon. So dahil doon, hindi nila nilabas si Matobato. And that time, hindi kasi kandidato si Matobato. Ay, hindi kandidato si Duterte rather. Hindi pa. This was hindi pa, mga October ito, eh, November. So ang assumption nila, eh, gagawin nilang, ah, ano 'to, um, parang siya yung pinakang, supporter doon sa Region 11, endorser. So Kaya they were gano'n. trying to court the support of Duterte and his support base. Yes, oo. Ito nung mga panahon na 'yan hindi naman, gaanong ano si si Pinoy 'no, after niya na lang nalaman yung ganyang situation, eh. Anyway, so hindi nga nilabas tapos, eventually itong si Duterte pinatakbo ito 'no, hinayaan tumakbo kahit na supposed to be, disqualified na siya kasi mali-mali nga yung kanyang application form, 'di ba? Yung COMELEC, was supposed to decide na i-disqualify ito, kaso may mga magagaling na naman na advisors nitong isang presidential candidate na sinabing ano daw, hayaan daw tumakbo para daw mabawasan ng boto si Senator Grace Poe who was, at that time leading. So, dalawang ano na 'yan, mga desisyon na palpak 'no. But eventually, 'di yun na nga, um, eventually nanalo si Duterte. So, I was sabihin na lang natin nalaman ko na gano'n nga yung ginawa ni President, Aquino nung presidente na si Duterte pero hindi pa nag-a-assume, binili niya ito na naalala niya na, naku, itong isang, witness, itong si Matobato ay nasa NBI. Kaya inano niya, may inutusan siya na isang trusted, official niya na ilipat yung custody. Tapos naganap siya ng paglilipatan, naganap siya ng, isang senior member ng Catholic Church na kakilala niya at pumayag naman kaagad 'no. Kaya do'n mo rin makikita yung nature ng Catholic Church regardless nung kung ano man yung, mga, ah,
kakulangan niya or flaws, but still as a refuge ginagampanan niya. So kinupkop, nilipat, tapos yun na nga, nag-assume na si Duterte as president. At immediately hinahanap niya yan. Hinahanap niya yan si Matobato, nalaman nila. Ngayon, nung mga panahon na yon, nag-file na si Senator Laila De Lima ng resolution to investigate yung EJK. Itong senior member ng Catholic Church, since nape-pressure na sila kasi hinahunting na nga noon, tapos nagpapatayan na noon. So nung nagsimula na investigation ni Sen Laila, tinurn over kay Sen Laila, no? Siya naglabas sa committee, and eventually humingi naman siya ng tulong kasi sabi niya wala siyang capacity to provide sanctuary kay Matobato. So from that time, inano namin siya, kinupkup namin siya, at all the time na naghi-hearing, so inaano natin siya, pinoprovide na natin ng safe house and security. Then nakulong si Sen Laila, ito na ngayon, no? Issue sila una ng warrant of arrest diyan kay Matobato, pero bailable pa lang yung illegal possession of firearms. So tayo, we were forced to turn him over temporarily habang nagpo-post siya ng bail. Kasi yun na, no? Nila yan pretext para ma-hunting. So dinurn over namin sa custodial center para habang inaantay yung bail. Then eventually nakuha yung bail. Nung pagkuha ng bail, nakatago siya ulit. Then eventually naglabas ng warrant na non-bailable for kidnapping. Sa isang case na yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na hindi daw totoo yung sinasabi ni Matobato dahil hindi daw makita sa Google yung pangalan, pero lo and behold, tama yung sinabi pala ni Matobato kasi yun ang ginamit na case, yung kidnapping na yun na kinonfess ni Matobato. So non-bailable yon. By then, nawala na. Hindi na siya, nagtago na siya. No? Ngayon, kung saan siya napunta, sino naghawak sa kanya, hindi na natin masabi yon. Pero eventually, ay napunta siya sa mga pare ulit. The past year, yung last year niya ay napunta sa mga pari ulit sa Catholic Church, provided refuge ulit, no? Until ito na nga, lumabas na siya. So ganun po yan. Okay. So itong journey pala niya mga 10 taon, isang dekada. Okay, bago siya nakalabas ng bansa. Sa pagkakaalam nyo, ano ba yung nagbago? Bakit lumapit sa DOJ si Edgar Matobato? At nauna ba yung kanyang pagbabago ng isip o pagbabalik loob kumpara dito kay Arturo Las Cañas? Magkaiba yung circumstances ng kanilang pagbabalik loob. Kasi yung kay Las Cañas, ito parang spiritual conversion Yung kanya parang may epiphany. Itong kay Matobato, talagang threat sa buhay niya dahil tinorture siya ng mga kasamahan niya at pinagbibintangan siya dun sa isang murder hit na binibintang sa kanya. Hindi naman siya yon. So, hindi siya talaga umaamin. Nung hindi siya tinuluyan, nung time na yun, nagkaroon siya opportunity, nag-impake siya at dire-diretso siya. So, it is out of fear for his life. Kaya siya naghanap ng saklolo. Okay. Sa pagkakaalam nyo, hawak na po ba ng ICC itong si Edgar Matobato? Yes. At naano na siya, nakuha na yung kanyang deposition. So, yung kanyang testimonya, na-detalye na niya. Oo. So, again, ikukuhan ko lang yung difference, no?
itong pagkuha ng deposition niya even before the trial, kasi pag yung mga testigong at risk, ginagawa nila yan para kung ano man, mahabol man, even before the trial begins, yung testimonya na yon ay ipapasok na lang sa records. Hindi na yon makakaapekto. So itong deposition niya, ano na rin yan, na cross-examine yan ng isang court-appointed lawyer for Duterte. Ganun. Okay. Gaano po ka-credible ba itong account ni Edgar Matubato? Kasi pag binasa natin yung article, detalyado, 'di ba? Meron parang storya ng cannibalism, kung paano sila pumatay ng mga tao, 'di ba? Tapos meron pang isa o dalawang babaeng ginahasa habang siya raw yung nag-lookout. Sa pagkakaalam nyo rito sa testimonya ni Edgar Matubato ever since, how credible is he? Pag tinitignan mo, nung unang lumabas si Matubato, parang medyo no? Parang masyadong mabigat, no? Hindi mo kagad ma-absorb on its face. Pero nung lumabas si Las Cañas at na-corroborate yun, then talagang siya, very credible. At yung mga pinangalanan niya, ng mga kasama niya, nung pinatawag namin yun sa Senado, nobody denied yung kanyang existence as a person and as a member ng Davao Death Squad. Tapos noong una, ang kinakantsawan niya nung ibang senador na lang daw, baka taga-timpla lang ng kape, no? Kasi nakita mo naman yung itsura niya, inaamin niya na hindi siya marunong magbasa at magsulat. Pero nung nilabas na yung mga lisensya nung kanyang baril at yung kanyang baril lahat, at yung mga pictures niya na talagang siya nung kapanahunan na siya yung assassin, hindi nakapagsalita yung mga maka-Duterteng senador na nagpapanggap na independent. Pero anyway, parang kilala ko yan Oo. Na magaling daw na investigador pero hindi naman. So anyway, tumatakbo uli. So ngayon dapat makikita natin marunong naman tayo mangilatis Hindi naman tayo yung parang como ito nag-volunteer hindi na na-vet. Bine-vet yon at every turn. Tapos yung kumaga yung provenance, no, hindi naman ito basta dinampot lang kung saan kanto. Galing ito ng Witness Protection Program na vinet na nila initially lahat ng claims niya when he was still there nung panahon ni Pinoy. Tapos binili nito ni Pinoy yun nga one of his last acts as president.